Mga bawal gawin o dapat iwasan habang nagaganap ang bagong taon, January 1, 2025. Meron po kayong hindi dapat ginagawa sa tuwing nagaganap ang bagong taon dahil maaari po ito magdulot ng inauspicious energies at ito ang pagmumula ng mga kamalasan ninyo para sa buong taon. So iwasan ang paggawa ng mga ito. At pag-uusapan na rin po natin dito kung ano yung ritual na po pwede ninyong gawin para po magkaroon ng wealth energy sa tahanan ninyo ng January 1. So kung kayo po ay may negosyo na may kinalaman sa pera, kagaya ng tindahan, or anumang transaksyon na merong papasok na pera sa inyo, good po yun. Pero para doon sa mga tahanan na wala namang negosyo, kailangan po papasukin natin yung wealth energy sa tahanan natin. Ito ang gawin natin. At tatalakayin ko na rin po yung comment ng isa nating manonood tungkol po sa kung saan dapat ilalagay ang kalendaryo at orasan. Meron po kayong dapat pakatandaan sa paglalagay ng kalendaryo dahil maaari po itong magdulot ng inauspicious energy sa inyo at ganun din sa mga orasan. Talakayin po natin kung saan dapat ilagay at kung ano ang nagiging epekto nito kapag mali ang paglalagay. Para naman po sa comment ni ma'am tungkol po sa tapatang pinto at ang katapat na pinto ay mayroong maliit na mirror na bilog sa taas ng front door. Ito po ay isang uri ng cure para po hindi makapasok ang mga inauspicious energies, kaya lang kinakailangan po sukatin. So kung maalam ka, pwede mong ilagay ang mirror. Pwede kang maglagay ng mirror kung alam mo ang pagsukat ng area, pwede po yan. Ngunit kung nagnanais ka lang ng pangontra laban sa mga malas na enerhiya, wind chime po o 9 Emperor's Coin. Ang wind chime po ay mayroong kakayahan na lusawin ang mga inauspicious energies na maaaring nasa area. So naaalis niya po lalo na kapag tumutunog yan, naaalis po niya yung mga inauspicious energies sa paligid. Ganon din ang 9 Emperor's Coin. Ang Emperor's Coin po kasi kaya kang protektahan at kaya ring umakit ng mga good luck energies. At sa comment ni ma'am tungkol po sa abo ng wishing paper na sinunog, saan ilalagay? Pwede pong ibaon yan sa lupa. Ilagay mo kung may paso ka ng halaman. Let's say meron kang paso ng money plant, diyan mo ilagay yung abo niyan. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa lahat at advance Happy New Year po. Maglagay ka ng pera sa wallet mo at maghiwalay ka rin ng pera na ilalagay mo sa isang lalagyan. Kung minsan po kasi araw ng New Year, meron tayong kailangang bilhin or meron tayong o kailangan nating maglabas talaga ng pera kahit pa araw ng New Year yan. So meron talagang time na naglalabas ka ng pera. So huwag mong kunin sa wallet mo yung ilalabas mo. Ang gawin mo, yung nakalagay sa wallet mo, dyan na yan, maglagay ka ng nakalagay sa mangkok or anumang lalagyan, dyan ka kumuha. Huwag doon sa wallet mo para yung wallet mo puno lang siya. So, naghahanda po talaga ng pera para doon sa hindi inaasahang sandali na kinakailangang maglabas ka talaga ng pera. So, kinakailangan po maghanda ka ng pera na nakahiwalay sa wallet mo. Maaari po kasi magdulot ng pagkaubos din. Yung doon mo mismo kukunin sa wallet mo yung ipambibili mo. So, para maiwasan mo yun, pwede kang maglagay ng pera na nakalagay sa lalagyan, mangkok or anumang lalagyan na meron ka, doon ka kumuha ng ipambibili ninyo. Or kumisan po kasi kinakailangan talagang maglabas ng pera kahit araw ng New Year. Sapagkat merong hindi inaasahang pangyayari or pagkakataon. Sunod na dapat iwasan. Iwasan din po ang pakikipagtalo. Maaari pong magdulot yan ng malas na enerhiya or maaaring umakit yan ng mga quarrel energies at malas po yun. Maaaring magdulot ng kamalasan yun para sa iyo sa buong taon. At iwasan din po ang pagiging malungkutin o ang pag-iyak
Huwag mo po munang alalahanin kung ano man yung nagdulot sa'yo ng stress or kung anong bagay man yung nagdulot ng kalungkutan sa iyo. Huwag mo muna pong alalahanin sa araw ng New Year, malas po yun. Malas din ang panonood ng horror or anumang palabas na may kinalaman sa kaguluhan or mga kalungkutan, pang-iyak. Huwag niyo po munang panoorin yan. Kailangan po iwasan natin yan sa araw ng New Year, malas po yan. At malas din po ang pagsusuot ng mga damit na ang kulay ay madidilim, kagaya ng black, po pwede ang mga red, pink, orange, mga light colors po o mga young colors, swerteng kulay po yan. Yan ang suotin natin sa araw ng New Year. At malas din po ang sangkalan, kutsilyo, gunting. Kung hindi po ninyo gagamitin, itago po muna ninyo. Cutting energies po yan. So, ang lahat na pumapasok na good luck energies, kapag naandyan yung gunting, kutsilyo, yung iba pong kutsilyo at gunting nakasabit sa kanilang kitchen area, itago nyo po muna. Kasi po maaari pong magdulot ng kamalasan. Yung mga kutsilyo na nakasabit, ganun din ang sangkala nakasabit, malas po yun. At iwasan po ang pagwawalis habang nagaganap ang New Year, malas po yan. At ang pagtatapon po ng basura, malas po yan. Huwag nyo muna po itatapon yung basura ninyo habang nagaganap ang bagong taon. Malas po yun. Ang mga auspicious energies na nakuha ninyo or pumasok sa tahanan ninyo ay madidrain po or mawawala sila. Hindi sila mananatili. Bawal din po magpagupit ng buhok or magpagupit ng kuko. Malas din po yun sa araw po ng bagong taon. So yun po ay ginagawa bago magbagong taon. At para naman po sa ating mga kalendaryo, saan nga ba dapat ilagay ang ating mga kalendaryo para hindi ito magdulot ng kamalasan sa atin? Ang kalendaryo po ay swerteng ilagay sa north area ng ating tahanan o ng ating office. Maaari po yang magdulot ng swerte sa atin kapag dyan natin inilagay yung ating kalendaryo. At malas pong ilagay ang kalendaryo sa ating dining area kung saan tayo kumakain. Malas po yun. Ang kalendaryo po kasi ay inihahawig po sa time limit. Ito ay may kinalaman sa bawat buwan. Pag ito ay nakalagay sa ating dining area o sa lugar kung saan tayo kumakain, ito ay nangangahulugan na ang wealth at prosperity natin ay mayroong limit at ito ay mauubos din. Kagaya po ng kalendaryo na ang bawat buwan ay mayroong hangganan at ito ay mapapalitan na naman ng susunod na buwan. Kaya't iniiwasan po o dapat ninyong iwasan na ito ay ilagay sa kung saan kayo kumakain. Malas po yan. Nagdudulot yan ng inauspicious energies at nangangahulugan yan na ang inyong swerte ay mayroong limit. Ito ay mauubos din. Kaya't iniiwasan na ilagay sa dining area. At malas din na isabit yan sa pinto. Malas po na naglalagay ng kalendaryo sa pintuan. Dahil ito ay nangangahulugan na ang nakatira ay mayroong time limit din. So may hangganan ng mga nakatira sa tahanan na yan. Kaya't hindi inilalagay yan sa pinto. At para naman po sa ating mga orasan, swerteng ilagay yung ating orasan sa east or southeast area ng ating tahanan. Pwede rin po sa northwest area ng ating tahanan. Kung northwest po ang paglalagyan ninyo, dapat yung orasan ay bilog at kulay puti or orasan na gawa sa metal. Pwede rin ang gold at silver. Ang mga orasan po na nakatapat sa front door, malas po yun. Ang clocks po kasi ay mayroong tunog or kahulugan na kasing tunog na salitang death. So, hindi siya pwedeng iharap mo sa front door mo or sa living room mo na nakatutok sa front door na kapag may taong papasok, makikita agad ang orasan, mangangahulugan ka agad yun ng death. Kaya't hindi po itinatapat sa front door. Pwedeng itapat po yan sa window, pero wag po sa front door. Kasi kung minsan po yung mga tahanan na walang tao, yung madalas ang nakatira ay pumapasok, gabi na sila umuuwi, nakakatulong po yung orasan
para po magkaroon ng energies sa loob. Hindi magkaroon ng stagnant energies. At ang orasan po ay kumukontra rin sa mga negative energies. Kailangan lang ilagay ito sa tamang area at ang paglalagay po nito ay eye level lang at hanggang chest. Hindi po pwedeng sobrang baba at hindi rin pwedeng sobrang taas. So, kailangan eye level lang at chest level po. Pwede po yun. Maaaring magdulot ng swerte ang mga orasan. Ritual po ng January 1, 2025. Ito po ay para sa mga tao na wala pong business. So, walang pumapasok na pera dahil wala nga pong negosyo. Walang tindahan, walang sari-sari store, walang transaksyon ng January 1. So, walang pumapasok na pera ng January 1. Ito ang po pwede mong gawin para magkaroon pa rin ng wealth enhancers dyan sa tahanan mo at magagamit mo yan para sa buong taon. Kumuha ka ng 100 pesos na papel at kumuha ka ng square na lalagyan. So, anumang lalagyan na square, pwede yan. At ilagay mo yan, southeast po, pwede ilagay sa southeast yan. Or kung saang lalagyan man, or saang patungan man na pwede mo ipatong yan, pwede po yan, wag lang gagalawin. Ito po ang gawin. Yung 100 pesos na inihanda mo, kunin mo, lumabas ka ng tahanan mo, kung ang tahanan mo may gate, hanggang sa gate lumabas ka. At pagkalabas mo, pumasok kang muli. Dala-dala mo yung 100 pesos na yan at ilagay mo yan doon sa lalagyan na inihanda mo. Yan po ay isa sa mga ritual na ginagawa kapag walang pumapasok na pera ng January 1. So, nagmula ka sa labas, dala-dala mo yung 100 pesos na yan, ilagay mo po sa wealth area mo. At huwag mong gagalawin yan, huwag mo munang aalisin yan sa loob ng 15 days. Meron po tayong 15 auspicious days ng January. Huwag mo siyang aalisin doon hanggang 15 days. Pag natapos ang 15 days, pwede mo na ilagay sa wallet mo yan, sa alakansya mo yan, or kung nais mo i-deposit yan sa bangko, pwede po. Sapagkat buong taon mo po yung hindi gagamitin. Isang uri po yan ng wealth enhancers at yan ay magsisilbing pumasok na pera ng January 1 para sa'yo. Meron po tayong pwedeng gawin para may pumasok na pera sa atin kahit wala tayong negosyo. Sapagkat kung walang business, wala po talagang papasok na pera. Para naman po doon sa hindi makakapaglagay ng 100 pesos. Piliin ninyo ang highest number. 9 po ang highest number. 9 coins ang ilagay mo sa lalagyan. Pwede po yun. At huwag mong gagalawin din sa loob ng isang taon. Para po doon sa nais sumunod, ngunit hindi sila makakapaglagay ng 100 pesos. Dahil mahalaga sa kanila ang 100 pesos. At para maiwasan din na magalaw nila yung pera, pwede ang 9 coins. 9 po ang highest number. So, pwede ang 9 coins. Hindi mo na yon magagalaw. At mananatili na yon ng isang taon. Pwede po yun. Ilan lamang po ito sa mga ritual na po pwede nating gawin para po magkaroon tayo ng mga good luck energies.